Hi guys! Sa videong ito guys, no, ang pag-uusapan naman natin ay yung tungkol naman sa mga generous or mapagbigay na tao, no. Kasi itong pagiging generous guys, no, isa ito sa kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at ipinag-uutos sa atin ng Diyos na kung tayo ay blessed man, mag-share tayo ng blessings natin sa mga nangangailangan. Pero kahit ganun man guys na ipinag-uutos sa atin ng Diyos na dapat maging generous tayo, dapat wag din tayong maging biktima ng katiwalian kasi alam nyo na sa panahon ngayon guys, no? Naglipana na yung mga katiwalian. Yung iba, yung mga nanghihingi dyan sa kalsada, modus na lang nila yun, di ba? Minsan yung iba dyan, mga miyembro na ng sindikato, yung mga ibang nanghihingi dyan sa kalsada. Tapos minsan naman, yung ibang mga anak, inuutosan ng magulang nila na manghingi. Pero, ang ginagawa ng mga magulang, nagtutungits, nagtatagay, di ba? Masarap tulungan yung mga taong alam mong naghihirap pero lumalaban sa buhay, di ba? Yun ang masarap tulungan. Pero kung ganyang mga tao rin lang naman ang tutulungan mo, parang tinuruan nyo pa silang maging tamad. Kaya sa pagtulong din, dapat din ay marunong tayong kumilatis kung talaga nga bang totoong nangangailangan ang kapwa natin, no? Kasi reality talaga guys, no, sa buhay natin, no? Hindi talaga lahat pinagpala. Kung may mayaman man, meron ding mahirap. At kung may mahirap man, meron pang mas mahirap yung mga naghihikaho sa buhay, yung talagang walang-wala. Na yun talaga ang dapat na tulungan ng mga taong mga blessed sa buhay, no? Kasi si God guys ay malapit siya sa mga ganong tao, yung mga walang-wala talaga, yung mga mahihirap na tao. Malapit siya sa ganon, malapit siya sa mga mahihina na tao, malapit siya sa mga nagugutom na tao, malapit siya sa mga inaapi na tao dahil siya nga ay God of mercy. Diyos siya ng awa, di ba? Patunayan ko sa inyo sa Bible na si God ay malapit sa ganong klase ng tao, no? Basahin natin sa Psalm chapter 34 verse 18, nakalagay dito, "The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit," di ba? Malapit nga si God sa mga sa mga inaapi, yung mga hinahamak ng kapwa nila, di ba? Yung mga nilalamangan ng kapwa nila, kinamkaman ng mga ari-arian, malapit si God sa ganun. Yung mga taong mahirap na nga, inaapi pa, hinahamak pa ng kapwa nila na mas nakakaangat sa kanila. Malapit si God sa mga ganong tao. Kaya nga sa pagiging niya, no, maawain, kasi nga Diyos siya ng awa, maawain siya. Ipinag-uutos niya sa atin na dapat marunong tayong mag-share ng blessings natin, di ba? Dapat kung sobra-sobra na yung kayamanan natin, ibahagi naman natin sa totoong nangangailangan para matuwa din si God sa atin, 'di ba? Kasi nga ipinag-uutos niya sa atin, ito ay tama sa paningin niya, yung magiging generous tayo sa kapwa natin. Basahin natin sa Bible, guys, no, para mapatunayan natin na talagang ipinag-uutos ni God na tayo ay magbigay sa mga tao na nangangailangan, no? Basahin natin dito sa Proverbs chapter 14 verse 21. Ang sabi dito, "Whoever despises his neighbor is a sinner, but blessed is he who is generous to the poor." Anong ibig sabihin? Kung sino man daw yung hinahamak ang kapwa niya, no? Isa daw itong makasalanan na tao, yung gumagawa ng ganito na nanghahamak ng kapwa niya. Pero kung sino man daw yung mga mapagbigay sa mga mahihirap, sila daw yung mga pinagpala na tao. Kasi 'di ba, syempre, 'di ba guys, pansin nyo ba na kapag kayo, mapagbigay kayo, kapag kayo ay generous sa kapwa nyo, no? Ang blessings din na umakyat sa inyo, tuloy-tuloy. Kasi binabayaran ni God yan kung yung pagiging generous nyo sa kapwa nyo. Binabayaran ni God yan para mas marami pa kayong matulungan. Kaya kung kayo ay matulungin, asahan nyo na ang blessings din sa inyo, tuloy-tuloy. Basta ang pagtulong nyo ay mula din sa puso, 'di ba? Yung pagtulong nyo, bukal sa loob ninyo ang pagtulong. Asahan nyo yan na ang blessings din na darating sa inyo, no? Umaapaw din ang blessings kapag kayo ay matulungin sa kapwa nyo. At saka basahin naman natin dito sa Proverbs chapter 14 verse 21, "Whoever oppresses a poor man insults his maker, but he who is generous to the needy honors him." Ibig sabihin, sino man daw yung nang-aapi sa mga mahihirap na tao, no? Parang iniinsulto nyo na rin si God. 'Di ba? Iniinsulto nyo na rin yung creator ng tao na yun, 'di ba? Pero kung sino man daw yung mga mapagbigay sa mga mahihirap, yung mga totoong nangangailangan,
may paggalang daw kayo kay God, di ba? Nirerespeto nyo siya, ginagalang nyo siya. Kasi nga, kalooban niya sa atin na magbigay tayo sa mga tao na nangangailangan. Kung tayo ay may kakayahan man na magbigay, di ba? Tapos, basahin naman natin dito sa Proverbs chapter 19, verse 17 naman, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Ibig sabihin, kung sino man daw yung mga mapagbigay sa kapwa, no? Parang nagpapahiram na rin kayo sa Diyos, no? Kasi tulad nga ng sinabi ko, kapag kayo ay mapagbigay sa kapwa nyo, si God na ang bahalang magbayad sa inyo, di ba? Huwag kayong maghangad ng kapalit doon sa taong tinulungan nyo. Hayaan nyo na si God ang magbalik sa inyo kung ano man yung tulong na ginawa nyo sa kapwa nyo, di ba? Tapos, basahin naman natin dito sa Proverbs chapter 22, verse 9, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. O, diba? Pinagpala daw ang mga tao na mapagbigay dahil sila ay namamahagi sila ng mga pagkain nila sa mga tao na nangangailangan ng pagkain. Kaya sila pinagpala ng Diyos. Tapos, dito naman basahin naman natin sa Proverbs chapter 22, verse 16, whoever oppresses the poor to increase his own wealth or gives to the rich will only come to poverty. Anong ibig sabihin nito? Kung sino man daw yung nangangamkam ng ari-arian ng mga mahihirap, no? Kasi may mga tao talagang ganito na mga ganid, no? Mahirap na nga, kinakamkaman pa ng mga ari-arian. Minsan, di ba, sa lupa nangyayari ito, kinakamkam yung mga pag-aari na lupain ng mga mahihirap, no? Lalo na pag mga walang kakayahan na ipagtanggol ang sarili nila, no? Nangyayari talaga itong ganito, no? Kung sino man daw yung nang-aapi sa kapwa nila, sa mga mahihirap na tao para madagdagan yung kanilang kayamanan, no? Anong sabi dito? Will only come to poverty. Kung sino man daw yung nagbibigay sa mga mayayaman na, di ba? Mayaman na nga, binibigyan pa. May nakita ako nito sa social media. Hindi naman nangangailangan ng tulong yung tao kasi nga umaangat na siya, di ba? May business na, umaangat na. Siya pa yung tinulungan ng mga mayayaman na tao. Dumagsa yung mga tulong sa kanya na hindi naman nangangailangan ng tulong yun. Mayaman na nga Umangat na nga. Marami na nga may mga business na nga. Siya pa yung tinulungan. Dapat kung kayo ay tumulong sa totoong nangangailangan. Anong sabi ni God dito sa ganitong mga tao, mga pakitang tao? Will only come to poverty. Anong ibig sabihin nito? Kung kayo mayaman man kayo sa lupa, pag nasa kabilang buhay na kayo, pag kayo ay namatay na, kasi lahat naman tayo talaga doon ang punta, wala kayong treasure doon sa heaven. Ito yung ibig sabihin nito, will only come to poverty. Diba? Pagdating sa heaven, wala kayong treasure doon. Kung mayaman man kayo dito sa lupa, hanggang dito lang yan sa lupa, hindi nyo naman madadala yan sa kabilang buhay. Kaya kung kayo ay sobra-sobra man yung kayamanan nyo, ipamahagi nyo yan sa totoong nangangailangan. Yun ang nakasaad dito sa Bible, diba? At saka, ang sabi naman dito sa Matthew chapter 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ano ba tong mga poor in spirit? Di ba may mga tao na, aminin na natin na, may mga tao na hindi man sila ganun ka-active spiritually, pero naniniwala sila na may Diyos, di ba? May pananampalataya sila sa Diyos, na may Diyos na tutulong sa kanila, at saka nasasabik sila sa presensya ng Diyos sa buhay nila, no? Pinagpala daw yung mga ganitong tao kasi mapapasa kanila daw yung kingdom of heaven, di ba? Kasi nga may pananampalataya sila sa Diyos, naniniwala sila na kaya silang ialis ng Diyos sa sitwasyon nila, no? Hindi man sila ganun ka-active spiritually, pero may pananampalataya sila. Umaasa sila na ang sitwasyon nila, kaya silang alisin ni God kung ano man yung hirap na dinadanas nila, no? Nagtitiwala sila sa Diyos. Pinagpala daw yung mga ganitong tao dahil ang punta nila doon daw sa heaven. Tapos, basahin naman natin dito, di ba tayong mga tao, no? Na bless, no? Dapat talaga, marunong tayong magbigay sa kapwa natin na nangangailangan kasi nga, tulad ng sinasabi ko, hindi lahat ng tao, bless, no? Kung marami kayong pinagkakitaan dyan, sobra-sobra na yung pera nyo, maaatim nyo ba na may humihingi ng tulong sa inyo? Alam nyo na nagutom na yung tao, na namumutla na sa sobrang gutom, tapos ang daming laman ng bulsa nyo. Hindi nyo man lang kayang maabutan ng tulong, no?
Sana lahat tayo, no, may konsensya tayo kasi nakakaawa naman yung mga tao na walang kakayahan na kumita ng malaking pera. Kung kumikita man, kulang pa sa gastusin nila sa bahay, no? At saka kung katulad naman sa atin na kung wala man tayong kakayahan na magbigay ng pera, wala man tayong kakayahan magbigay financially, kung tayo naman ay maraming wisdom, di ba? Halimbawa, marami tayong kaalaman, pwede nating i-share yung wisdom natin kasi yung wisdom natin, hindi naman yan galing sa atin, ipinagkaloob ni God yan sa atin para i-share din natin sa mga tao na nangangailangan ng tulong natin, di ba, pagdating sa wisdom. At saka, pwede rin tayong tumulong sa pamamagitan ng pag-comfort natin sa ibang tao. I-comfort natin sila kung sila ay may mga pinagdadaanan man, magbigay tayo ng time sa kanila, effort at saka time, pwede nating i-share sa kanila, hindi lang sa pamamagitan ng pera, no, ang pagtulong, no. Hindi lang sa pamamagitan ng pagbigay ng pera ang basihan ng pagtulong ng pagiging generous ng isang tao, no. Depende sa kakayahan natin kung ano lang ang kakayahan ang pwede nating itulong sa kapwa natin, gawin natin, no? Kasi hindi naman yan mahirap gawin, di ba? Tsaka yan ay pinag-uutos sa atin ni God, kalugod-lugod sa paningin niya, no? Gayahin natin si Jesus Christ, no? Kasi si Jesus Christ ay kahit siya ay mayaman, kasi nga, di ba, Diyos siya, powerful siya, lahat kaya niyang gawin, mayaman siya, pero ibinaba niya yung sarili niya, nagpakumbaba siya. Anong ginawa niya? Nagkatawang tao siya, 'di ba? Tapos dumaan siya sa hirap, 'di ba? Hinahamak siya ng mga tao, inaapi siya ng mga tao, 'di ba? Alam naman natin kung ano yung dinanas ni Jesus Christ noong nagkatawang tao siya para tayo na mga mahihirap dito sa earth, no? Magkaroon tayo ng kayamanan pagdating doon sa heaven, magkaroon tayo ng inheritance, yung kingdom ni God, yung eternal life, ma-inherit natin, 'di ba? Ang ginawa ni Jesus Christ, nagpakahirap siya para ma-fulfill niya yung prophecy na magiging savior siya ng lahat ng mga tao na makasalanan, no? Tinubos niya ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng finish work niya sa krus, no? Napakabuti ni Jesus Christ. Sana lahat ng tao katulad niya na hindi sarili lang ang iniintindi, no? Inintindi niya yung kapakanan ng lahat ng mga tao na gustong magbagong buhay, na gustong ma-inherit ang eternal life, gustong makapunta sa kingdom ni God, gustong magkaroon ng treasure doon sa heaven, 'di ba? Yun ang niya, yun ang isinaalang-alang niya, hindi niya inintindi yung sarili niya, tiniis niya lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Sana lahat ng tao, no, katulad ni Jesus Christ, no? Sana gayahin natin si Jesus Christ na hindi makasarili. Iniisip niya yung kapakanan nating lahat, hindi sarili niya ang iniisip niya, no? Sana maisip natin yan, guys, no? Hindi naman mahirap ang magbigay sa kapwa natin, no? Pero sana lang kung tayo ay nagbibigay, yung bukal sa loob natin, hindi naman yung nagbibigay tayo tas masama ang loob natin. Wala ring kwenta yan. Kung kayo ay magbibigay nga tapos masama naman ang loob ninyo, hindi naman bukal sa loob ninyo, hindi rin kayo i-bless ni God kung ganyan ang dapat ang pagbibigay, no? May malinis na hangarin, no? Malinis ang hangarin natin sa pagbibigay, hindi yung napipilitan lang, no? So, lang naman, guys, no? Yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin, guys, no? Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone.